Shih Tzu, Chihuahua at Poodle. Ito yung mga dog breed na madalas nating inaalagaan. Pero alam niyo ba na kamakailan, may ipinakikilalang isang uri ng aso na yung dog breed dito daw talaga galing sa Pilipinas. Yan ang istoryang tinutukan ni Lala Roque. Hi Lala! Uy, ano nga bang klaseng aso ito? Kara ang tawag sa kanila, aso ng gubat o Philippine Forest Dogs. At ayon sa pag-aaral, sila yung kasakasama ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang pangangaso. Salamat sa iyo, Lala! Kilalanin ang asong gubat o Philippine Forest Dog sa ulat ni Lala Roque. Meet our bunso, Mochi, na isang Bichon Frise. Cute and fluffy. Makulit at super playful. Pero higit sa lahat, napakalambing sa aming pamilya. Ngayon ako naniwala na iba talaga yung effect ng may aso, may dog sa bahay. Mas naging close kami. Tapos alam mo, pag pagod na pagod kami, ayan, pag nakaupo lang or nakahiga kami rito, parang nararamdaman niya, bigla siyang lalapit sa'yo, tapos gagawin siya sa shoulders mo. Tapos minsan talagang yayakap pa siya, tapos hahalikan ka niya. Yung nakakawala siya ng pagod. Kahit sino sa family namin, parang nararamdaman niya. Pero ang strong bond natin sa mga aso, pwede palang nagsimula noon pang sinaunang panahon. Matikas ang pangangatawan. Astig ang galawan. Ang furry friend na ito, hitik hindi lamang sa pagmamahal, kung hindi maging sa ambag nito sa ating kasaysayan. Sila ang Philippine Forest Dog o mas kilala sa tawag na mga aso ng gubat. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinesenta sa isang international dog show ang mga aso ng gubat na nanggaling pa sa iba't ibang sulok ng bansa. Meron mang maliit at malaki, lahat sila game na game sa pagrampa. Napansin ko rin karaniwan sa kanila ang pagkakaroon ng mga batik at guhit na pattern sa kanilang balahibo. Ang Philippine Canine Club Incorporated, katuwang ang Aso ng Gubat Breeders Association o AGBA, nagsusulong at nagre-rekomenda na kilalanin ang Philippine Forest Dog bilang kauna-unahang aso na pure breed mula sa Pilipinas. Nag-umpisa na tayo at kasalukuyan ay tinetrace na lahat ng mga lugar na kung saan yan. At eventually, pupunta ng mga tao yan para i-research at kukunan ng samples ng DNA. Isa lang sa mga proseso. No? Pero naumpisahan na. And hopefully, maaprubahan. Ipipresenta natin yan pagka kompleto na ang datos. No? At magkakaroon na tayo ng sariling lahi ng aso. Pwedeng tawaging original o talaga nagmula sa atin. I-apply ng Philippine Canine Club yan doon sa world body na tinatawag nating Federasyon Sinologique International. No? Itong organisasyon na ito ang nagkokontrol ng lahat ng mga canine club sa mundo. Ang membership nito ay mga 98 countries worldwide. Kung sakali, walang ibang halong lahi ang aso ng gubat, kaya ito tinawag na pure breed. Kaiba raw sa mas kilala nating mga Aspin o asong Pinoy. Yung Aspin talagang iba-iba yon. Ibig sabihin na kung di mo masabi na kung sino ang magulang, ganyan, pagdating ng tamang araw ay nagkakaroon ng mating periods. So, iba-iba yan, pinanggalingan. Pero itong ating Philippine Forest Dog o asong gubat ay iisang lahi o iisang tipo sa isang lugar na pare-parehong itsura at pare-pareho ang kanilang mga instincts ba sa paghahunt sa forest. Kaya yun, pwedeng walang halong ibang aso. Sila-sila lang, ilan ng henerasyon na. Kaya yun ang pwede mo sabihin na talagang atin yun. Tagal na po kasi silang ginagamit ng mga ninuno po natin. Ginagamit po silang pang hunting,
Ang tawag nga po sa kanila, bird catcher po sila. Masaya din po kasi siyempre magkakaroon na po ng sariling yung bansa natin, Pilipinas. Philippine Forest Dog. Nakikisama po sila kung ano po yung nila mga sa tao. Mabilis po sila matuto. Basta i-train lang po. Maari raw abuti ng 5 hanggang 7 taon ang bubunuin bago matapos ang proseso. Mahaba talaga yung proseso, pero kagaya ng ating mga kapitbahay sa Asia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Taiwan, meron silang mga asong na napatunayan nila na sa kanila nagmula. So meron silang kanya-kanya mga breeds na dumaan sa proseso. Tayo, ngayon lang natin parang nagkaroon tayo ng basihan na ito ay pwedeng naging ating sariling breed ng aso o lahi ng aso. Kung sakaling magtagumpay, makikilala na ang aso ng gubat bilang pure breed mula sa Pilipinas at maaari nang makipagkumpetensya sa mga dog show. Oras na para paliguan ni Joven ang kanyang alagang aso ng gubat na si Tupi. Halos 3 buwang gulang pa lamang si Tupi nang mapunta kay Joven. Simula papi pa si Tupi, makulit na talaga. Siguro dahil sa bloodline nila, sa genes nila as originally hunting dogs na kasama ng mga katutubo sa paghahunt. Energetic sila, makulit. Papi pa lang siya, sobrang kulit na. Pero malambing din siya sa tao. Pwede siyang i-pet-pet kahit na sobrang kulit niya. Kabilang si Tupi sa mga rumampang aso ng gubat sa dog show nung nakaraang linggo. Nung nag-walk kami ni Tupi sa showcase parade ng mga aso ng gubat sa Philippine Dog Show Circuit, tuwang-tuwa ako noon, proud na proud ako sa kanya kasi ang galing niyang maglakad at saka mag-ilyu sa mga tao. Masaya sa pakiramdam na nagkaroon ako ng aso na hopefully and possibly na maging first Filipino dog breed. Sa ngayon, si Tupi ang bantay ng car wash shop na ito sa Babalacat, Pampanga. So si Tupi meron din siyang specific characteristic na wala sa iba. Dahil originally si Tupi, ang lahi ni Tupi ay hunting dog. Ang function niya, pwede siyang maging hunting dog. Ngayon, dahil malakas yung katawan niya, mataas tumalon, pwede siyang maging matapang kung kinakailangan. So pwede siyang maging guard dog. Tapos mabait siya sa mga tao, so pwede rin siyang maging house pet. Mahigit 20 taon ang pinag-aaralan ni Father Dante ang mga Philippine Forest Dog. May posibilidad raw na bago pa man madiskubre ang Pilipinas noong 1521 ay nandito na sila sa ating mga kalupaan. So nagre-research na ako kasi sabi ko imposibleng wala tayong aso. Kasi even before na madiskubre ang Pilipinas, doon sa kasaysayan natin ayon sa tinuro sa atin, meron na tayo dahil sinabi ganun yung mga ita, ang isa sa mga ginagawa nila ay pangangaso. Makikita rin daw ito sa kanilang physical features. Kita mo sa aso ng gubat, no? Sila is spade-shaped headed. Parang yung pala, pag nakita mo yung araro, parang ganun yan. So, definitely, ang adaptation nila is due to sa mga activities na ginagawa, hunting. That's why in my research, nakita ko, so these are primitive dogs. Pag sinabi mong primitive dogs, hindi sila wild dogs. But through the process of natural selection, nag-adapt sila. Mapapansin din na merong peak ears ang mga aso ng gubat. Ibig sabihin ng prick ears, diretso yung tenga nila. Pag nag-aral ka ng canine anatomy, at the same time, yung reason ba't ganon, tumutugma. Kasi primitive dogs should have prick ears o kaya standing ears. Hindi sila pwedeng baba. Kasi bakit? Dahil lalo na pag primitive dog, they need to hear. Sumusuot sila sa butas eh. Ang tendency, pag yung tenga nakababa, mas marami yung chance na mapasukan ng maraming dumi at mag-form yung bacteria. Pagdating sa bite nila, it is a scissor bite, parang gunting. Na ibig sabihin yung pangtaas na mga ngipin, talabang akma na nakapatong sa ibabang ngipin. Ang purpose ng for snapping. Kasama ko ngayon at 3 aso ng gubat na sina Amyanan, si Negrito at si Irog. Kung inyong mapapansin, Pilipinong-Pilipino ang kanilang mga pangalan. At ito, si Amyanan, siya yung may brindle o yung parang tigre
Ang kanyang kulay, meron din siyang stripes na itim. Tapos si Negrito naman, merle o yung merong batik-batik. At si Irog ay yung purong itim. Yan yung mga color variation ng mga aso ng gubat. At ayon kay Father Dante, sinusuportahan daw nito ang kanilang pagiging primitive dogs dahil ang mga aso ng gubat ay ginagamit sa hunting at nakakatulong daw ang kanilang mga kulay para mag-blend sila sa kagubatan. Ayon sa AGBA, masusi nilang sinusuri ang mga lumalapit sa kanila na gustong mag-alaga ng Philippine Forest Dogs. Libre ang aso, ngunit kailangan bayaran ng ilang bagay kagaya ng registration fee, microchip at medical expenses kagaya ng vaccines para sa aso. Required ding maging miyembro ng kanilang grupo ang sino mang gustong mag-alaga ng aso ng gubat. Nilalagyan nila ng microchip ang bawat aso ng gubat dahil dito inilalagay ang contact details ng owner. Kaya naman sa pagkakataon na naligaw ang aso sa ibang lugar o kaya'y iligal na ibinenta, maaaring makuha ang impormasyon ng amo nito sa pamamagitan ng pag-scan nito. Bakit po sobrang higpit nyo para piliin yung mga tagapag-alaga ng mga aso ng gubat? Siyempre iniiwasan po natin yung magkaroon ng yung selling kasi marami na po kasing mga buy and sell na nangyayari sa black market. Maaapektuhan po yung standard, yung kanilang totoong features. Pwede silang mag-crossbreed sa iba. Sa katunayan, pagkatapos ng showcase nila sa dog show noong nakaraang linggo, halos umabot na sa 580 ang nag-i-inquire sa kanila para mag-adopt. Isa sa mga pinopromote namin, responsible pet owners. So may screening kami at siguro ito yung role ng office ng AGBA. Tignan yung mabuti if they could take care of the dog's health tsaka yung needs niya. Kahit siguro hindi aso ng gubat, you have to be responsible to what you have. Ano yung basic? Food, tirahan nila. Siyempre may mga for medical reasons, dapat minsan nagkakasakit. You have to be ready sa mga expenses. Pwede palang bawiin kapag napatunayan na hindi ka pala maayos mag-alaga ng aso ng gubat? Medyo mahigpit kami pagdating sa pagpili ng mga members. Yan po yung evaluation. Para sa mga nagmamahal at nag-aalaga ng mga aso ng gubat, napapanahon na para kilalanin din ang pinakamamahal nilang mga alaga at mabigyan puwang sa puso ng iba pang dog lovers sa bundok. Ang tingin ng mga ibang tao sa mga aso ng Pilipino ay asong kalye lang yan, hindi siya purebred dog. Medyo mababa yung tingin ng ibang tao sa mga aso ng Pilipino. Kapag nagkaroon tayo ng sarili natin dog breed, which is the Philippine Forest Dog, tingin ko mababawasan yun din yung mga dog meat industry. Tataas yung tingin ng ibang tao sa aso natin. Sabi nila, makikilala mo ang puso ng isang tao sa kung paano niya itrato ang mga hayop. Kung mula sa ating mga ninuno ay makikilala na ito ngayon sa buong mundo. Ating malalaman na sa pagtakbo ng panahon, ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga aso, hinding-hindi nagbabago. Hindi lang pet dog to. Ito ay bahagi ng kasaysayang Pilipino. Siguro pag sinasabi natin, yung kasaysayan natin isang kayamanan, so bahagi na ito ng ating kayamanan. No? Hindi lang pet lovers, pero ugat din siya ng ating katauhan. Ako si Lala Roque, kasama sa iisang brigada.